Isang magandang araw, Pilipinas. Ngayon po, March 28, ipinagdiriwang natin ang 74th birthday ng ating pong pinakamahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Rody Roa Duterte. Happy birthday po. At simula po ng mahalal ang ating pong Pangulong Duterte, ang Pangulong Digong bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, na natili siyang simple, mapagkumbabang Mayor Rody Duterte, na nakilala natin, noong mayor pa siya ng Davao City. Walang magarbong selebrasyon, walang malaking party. Ang tanging birthday wish ni Mayor, mairegalo sa sambayan ng Pilipino ang kanyang mga accomplishments at unwavering public service upang makapagbigay ng komportableng pamumuhay para po sa ating lahat. Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa isa na namang episode ng Don't Take It Personally. Sa episode natin ngayon, ipagdiriwang natin ang buhay ni Mayor Rody, ang kanyang mga naging success stories at ang malasakit at pagbabagong nagawa at magagawa pa ng Duterte administration para sa sambayan ng Pilipino. Sa mga matatamaan, mga naiinggit siguro ito, no? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag pong magagalit, ha? Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. Ako po si Aljo Bendio. Siyempre, makasama natin ngayon ang ilan sa mga kilalang social media influencers. Attorney Darwin Caniete, taga Davao. Attorney. Maayong adlaw sa inyong tanan, mga nanonood sa ating programa ngayon. Ayan, si Mark Lopez. Mark. Hello at magandang araw po sa ating mga kababayan. Ayan, at saka si Renwell Mamshis Basa. Mamshis. Hello po. Hello mga Mamshis na nanonood sa atin. Ayan, no, para maglahad po ng kanilang opinyon sa isang matalino at napapanahong diskusyon. Bago po ang lahat, mga kaibigan, panoorin po natin ang video. Wishing you all the best, no, in life and good health always. At sana'y matapos mong termino mo, no, sa loob ng 6 na taon at kailangan ka ng taong bayan para ituloy ang mga napakagandang mga programa, lalo na sa pagsugpo sa iba't ibang uri ng katiwalian at lalong-lalo na dito po sa illegal na droga. Kailangan ka po ng sambayan ng Pilipino. Meron din, siyempre, may mga wishes din ng ating mga kasama dito. Ma'am, she's mauna ka. Yes. Happy birthday po, Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa akin at sa aking kasamahan na wala ngayon dito, si MJ Kiambao Reyes. Ang tanging hiling lamang po namin sa inyo ay yung pong saloobin na nilalaman ng inyong puso para sa sambayan ng Pilipino. Nawa po lahat po iyon ay matupad sa panahon na itinakda ng ating Panginoon. Yun lamang po. Mark. Happy birthday, Mayor President Tatay Digong. At sa akin po, sana yung pagmamahal nyo sa bayan at sa kapwa Pilipino manatili o mapaigting palalo. Happy 74th birthday, Mr. President. Ako po ay humihiling sana na bigyan po kayo ng karagdagang lakas, maayos na kalagayan, at sa araw ng iyong pagpapahinga tulad ng gusto ninyo sa araw na ito ay sana kapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na kung saan nanggagaling ang inyong lakas para sa bayan natin. Happy birthday po, Mr. President. Ayan. Okay. So, ayan na. At napakalusog, no? Na Pangulong Rodrigo Duterte, 74 years old. Pero talagang walang tigil sa trabaho. Sabi nga nila, halos hindi na natutulog ng presidenteng ito. Oo. May itong presidenteng nagmumura nga. Diktador. Diktador sa laban sa illegal na droga, diktador laban sa katiwalian, sa mga loko-loko, para tayo magbago, disiplina.
Ito yung presidenteng nagmumura, pero may mga nagawa. Yan importante, hindi rhetorics, no? Hindi Yes. puro kwento, puro storya, wala namang nagawa. Itong klaseng presidente na kailangan natin. Diba? Yes, definitely. Siya yung Kasi, una... sorry, go. De, ito yung nakikita ko kasing no-frills presidency. Yeah. Yung mga ibang presidente, hindi naman sinasabing nakakalamang o nakakababa. But siya yung tinatanggal niya yung seremonya, tinatanggal niya yung mga palabok. Siya yung trabaho lang. Yung kalooban niya is kung ano yung araw-araw na hinaharap ng Pilipino, yun ang gusto niyang unahing harapin. Sa akin, na pinakamalapit na issue is the OFWs natin. Yeah. Yung mga one-stop shops, yung mga lahat ng mga ahensyang gobyerno na kailangang daanan ng OFW, in-express niya eh. So sa akin, malaking bagay yon. And salamat, Mr. President. Ano ang pinakamatunog na ginawa? At nagpapasalamat ng ating mga OFWs, wala nang laglag bala. Yeah. Wala nang korupsyon sa Simple lang airport. yun, pero Eto, ano, di ba? Pag dati, nung panahon, nung nakarang administrasyon, ang dami nun, hindi natin isa-isa yun. Yes. Pero yung latest, si Noynoy. Pag dumating diyan sa airport, paglapag ng mga OFWs, lalo na from Japan, talagang hihingan nila sengyen. At saka hanapan ka talaga ng butas, hanapan ka talaga ng paraan para ikaw ay magbigay ng pera sa kanila. Ganon katindi. Ngayon, sabi nga nila, ang sarap umuwi sa Pilipinas. Talagang takot na takot sila dahil pag sila'y nahuli ni Mayor Duterte, talagang tanggal kayo sa serbisyo, sasampahan ba kayo ng kaso? Papakain sa yung bala. Wala na, di ba? Wala At saka na. biro mo yung airport nga in-improve, 'di ba? May mga camera na ngayon. Dami na. Sa baggage count, sa baggage 'di ba yung area na nandoon may TV monitor na, nakikita na kung paano binababa yung mga bagahe mo, kaya makikita mo kung talagang ginalaw 'yan o hindi. So, ibang klase sila. Halimbawa, Pasko. Merry Christmas. Doon na lang sa unahan. Bigay ko kayo yung Wala sengyen. na. Sengyen kasi 1,000. Sa 500 pesos sa atin yan. O doon sa unahan naman, bigay ka naman doon. Kasi may nasilip kami dyan sa bagahe mo, mga ganitong klase, bawal ho yan. Pinabubugsan, talagang mapipilitan ka kung hindi, talaga i-delay yung paglabas mo sa airport. Ganun daw ang lakaran dati dyan sa airport. Yes. Ngayon wala na eh. Tuloy-tuloy na, wala na. Seamless, ika nga, tuloy-tuloy ka lang eh. Isipin mo yung tinanggal na service provider, di ba? Yung Mias Mi-score. Miascore. Oo, tagal-tagal na nun. May 2 empleyado lang na nagkamali. Tinanggal yung buong ahensya. Diba? Kaloka. Oo. At saka ang ano kasi dito, Aljo, many people would judge the president for what he says. Okay. Unbeknownst to them, I mean, sige, i-judge nyo siya sa pagsasalita niya. Pero behind all of that talk is all of the work that he has been doing. Na hindi man lang napansin, hindi man lang na-highlight, or kahit simpleng thank you man lang, di ba, for the president. Ilang taon na tayo nangangarap ng libreng edukasyon. Ilang taon na tayo nangangarap ng libreng healthcare. And all those things, sabihin na natin, sige, tumulong itong mga senador na ito. Because of course, we need legislation for this to be able to, para mangyari itong mga bagay na to. But they have been sitting there as senators for the longest time. And it didn't happen during those times. It only happened during the Duterte administration because the president wished for it to happen. Di po ba? Yoy, isa sa mga, tama ka, Ma'am Si, isa sa mga regalo na ibigay ng Presidente sa atin, 3 taon na panunungkulan bilang Pangulo. Reading the Government of Corruption, talagang walang sinasantong Presidente. Oh, next Kahit week pa ng lang, next konti week lang, na. tanggal ka kaagad. Next week ba magkakaroon ulit ng tanggalan? Marami na naman daw. Kinakabahan ako dyan. Mayroon namang mawala, di ba? Kahit sino, kahit mga kaibigan niya from Davao, pag alam niya, kilala tayo, may mga nakikilala tayo dyan, tanggal kaagad, no? Pag may laman siya konti lang. I think yun yung difference na sinasabi nga ni Ma'am Shi na ito yung presidente talaga na may political will. Yes. Ito yung presidente na hindi natatakot maging presidente. Hindi ito yung presidente na merong mga iniisip na masasagasaan na kaalyado o mga negosyanteng mga tumulong sa kanya. Ito yung presidente na kung ano yung dapat para sa bayan, para sa taong bayan, yun ang gagawin niya. Kaya makikita mo nga yan, pinirmahan yung Free Tuition Act, yung Universal Healthcare. Ito yung mga dating puro pangarap lang di ba? Puro talkies lang, puro pangako lang sa kampanya. Pero ito yung presidente na hindi takot na gawin yung dapat gawin at hindi takot na pumirma at ipirma at itaya yung pangalan niya.
Kasi nga wala siyang ano eh. Ito yung presidente walang pinagkakautangan ng loob. Ito yung presidente siguro na walang sabi niya nga, 'di ba, nung kampanya, walang tumulong sa kanya mga mayor, walang tumulong sa kanya mga negosyanteng yung dating mga inaasahan. Right. One word, Boracay. Hmm. Yeah, Boracay. Oh. Itinaya niya Rehab yung ng Boracay. for ilang buwan siyang binanatan diyan. Pero sinabi niya, linisin niyo. Pinasara niya ng 6 months. Ngayon, tingnan natin ang Boracay. Ano na ngayon ang Boracay? Bumalik sa paraiso na malinis yung tubig, na bumaba yung bakterya sa dagat. May nakita na raw na whale shark. Butanding. Butanding. So, that's one thing talaga. Oh, yung Boracay na yun, yung desisyon to close ng Boracay. Napakalaki ng ano niya, napakalaking desisyon yan. Hindi yan yung basta-basta. Imagine mo yung Inintriga ba siya doon? Oo, tsaka imagine mo yung ilan yung na-upset diyan na pagsara, di ba? Ilan yung naapektuhan ng pagsara na yan. Pero sa kanya, kailangan isara yan dahil kailangan linisin yan. Tsaka itong Manila Bay, papatuloy ang rehabilitation dyan. Sa Oh, Manila yes. Bay. At yan, yun nga, inumpisahan ng Boracay yung trend niya na maglinis ngayon ng ano, di ba? At maging environment conscious tayo. So, andyan pa yung ARTA, no? Itong ease of doing business, Yes. no, na batas na talagang wala nang under the table na bayad, dinidelay yung pag-apply Yung bilisan ng yung pagproseso. ng mga business permits, etc. Yung ginagawa kasi sa Davao. Correct. Parang pinapattern niya lang dun sa Davao at ginagawa niya sa buong Pilipinas. Yun yung ano yun, yun yung ayaw niyang nakikita yung kapwa niya Pilipino, nakikita niyang pumipila, yung Piniperahan. piniperahan, inaabuso, di ba? Yan yung mga bagay na pagdating ngayon sa corruption na yan. Yan yung kinainisan niya yan yung gusto niya talagang matanggal. At yan yung, nung isang araw, yun ang sinabi niya na yan ang talagang yung corruption, kung paano. Pero aminado pa rin siya na napakahirap pa rin na tanggalin ang corruption sa gobyerno. Pero gagawin niya at gagawin niya. Ang presidente, naglahad ng listahan ng mga narco-politicians. Oo. At may mga namatay na nga ng mga politikong involved dahil nakipagbarilan, nakipaglaban. Talagang seryoso, presidente natin. Oh, malaking bagay yung nabuwag yung Paruhino Group sa Visayas. Sa Napolog, no? At saka yung grupo ng Espinosa. Espinosa. Yung underlying niyang anti-drug war na hindi siguro naintindihan ng karamihan sa atin, yung pagpasok ni presidente, itong plantohang, itong pangako niya na linisin ng ating bayan ng droga, ng problema ng droga. Makikita mo yung pagkaseryoso makikita mo yung pag-atake doon sa problema na na-highlight na ganito pala kalala talaga ang problema ng Actually, sa droga. underestimated pa nga. Yun na nga Kasi bago siya, nung kampanya, ang pinapromise niya, within 3 to 6 months. Yes. That is because of the information na Nakarating 1 lang point sa kanya. something Yun million lang ang pa lang. intelligence na Oo. However, of course, when you become president, Ayun you na. now have all the information that you need. Ganun pala kalaki. Ganun pala, Kalala. almost 7 million Filipinos pala ang affected ng drugs. And then, parang recently, he admitted na parang... Sinabi niya recently na malaki pa rin ang problema sa Oo. droga. The thing is kasi, maybe it's before, it is not being reported because there is no action taken. Yes. Ngayon, ang tinutokhang sila, so syempre, bawat isang matutokhang, dagdag yun sa number. Di ba? Sa statistics. At So, ang kaya dami siya- palang involved, no? Mga pulis, mga politiko, talaga nakakalula. Pulis, politiko, mga judges. Kaya ngayon lang tayo nakakarinig ng mga nahuhuli, di ba, na bilyon-bilyon ng estimated value ng mga drugs. Ngayon, nakita natin yung nangyari doon sa Cavite, di ba, sa Valenzuela. Sa port area, Yung recently lang. na-discovering Shabu Lab sa Nueva Ecija ba yun? Ano rin, di ba? Mga maraming laboratory Hindi, na ito nabubuwag. pa. Di ba recently sa Port of Manila may nahuli? Ang sinasabi nila bakit daw import galing China and all that, this is just an indication na kailangan na talagang ipasok sa Pilipinas kasi wala na nga manufacturing dito. Yes. Mag-i-import na talaga yung mga drug lords na hanggang ngayon ay buhay pa. And for sure, itong mga drug lords na ito ay protektado. Kaya nga sabi, galing Vietnam yun At sabi naman ng PIDEA, nakausap ko nga si Director General Aquino, meron pa rin mga clandestine operation ng laboratorio. Mindanao. Kaya malaki po ang tulong ng mga Pilipino. Lahat po tayo dito. Hindi kaya ng presidente. Hindi kaya ng PIDEA, hindi kaya ng kapulisan natin Marami diyang kontrapelo sa programang ito
Ewan ko lang, mga protector yata to ng illegal na droga. Yun naman ang ano niyan eh. Yun ang Ewan ko ba? underlying Hindi ano ko niyan, di ba? maintindihan Na marami ang kumokontra dito sa anti-drug war. Kasi nga, marami talaga ang naapektuhan. Marami nang sagasaan dyan. Marami ang sagasaan. Kasi billion peso ang Oo. kita dyan eh. Dapat ipaliwanag, tayo na dapat magpaliwanag, hindi basta-basta kakalabanin mo ang droga. Talagang malaking bato, malaking pader ang talagang titibagin mo Hindi, dito. at saka- Kaya ganito eh. Di ba inaano nila, tawag dito, binabatikos nila dahil daw madugo. Meron ba namang gwar na hindi madugo? Yun na nga. At saka meron ba namang sindikato ng droga na walang baril? Yun. Yan. Advokasya ko rin sa radyo ha. Yung nga mga legal na nagninegosyo, may mga baril, yan pang mga illegal. Na droga. Di ba? Oh, di ba? Kaya nga ang Tsaka- challenge na sa kanila, lumaban na lang kayo eh, para punong-puno ng mga mga kulungan natin eh, para sa inyo, makipagbarilan na lang kayo sa mga pulis. Yung ba mga patayan na nangyayari, di ba? Dahil dyan sa drug war na yan. Paano natin masasabi na hindi yan dahil yung mismo mga sindikato, nililinis nila yung mga rango nila? Para di ba? hindi sila mahuli. Oo. Hindi sila, kasi syempre yung mga nasa baba na may Kasi gusto alam. nang sumuko na. Oo, may alam tungkol sa mga nasa taas. Ililigpit nila yun para hindi sila maituro. Speaking of suko, bigyan din natin ng credit yung mga napasuko natin at nare-rehab. Yes! That's millions. Millions na mga Marami. Pilipino Oo, nasasalba. yun ang hindi na-highlight dito sa anti-drug war eh. Huwag lang natin i-concentrate yung mga nahuhuli. Yun na rin yung mga nagbalik loob sa batas. Yun nga eh, gusto Mga nila, kapitbahay namin nagsitabaan na. di ba? Kaya ka daw naging mahal ang bigas dahil pati yung mga adik kumakain eh. O hindi, totoo lang. Marami akong kilala Rehabilitation. na mga nagsitabaan na sila. Pero nakikita lang natin kay Presidente kung ano yung pinangako niya nung siya nangangampanya, yung ginagawa niya ngayon. Lalong-lalo na dyan sa droga. Kasi numero unong talagang programa niya, yung siya yung mayor pala ng Davao. Kaya nalinis ang Davao, actually, before, no? And another issue sa akin is naayusan talaga. yung batas ng organic law Bangsamoro. sa Bangsamoro. Okay. How many decades gulo sa mga kapatid natin na Muslim? Nag-aaway sa karapatan ng lupa, kultura, etc. Meron na tayong pagsisimulan, which is the Bangsamoro Organic Law, na yung self-governance, yung autonomy ng mga kapatid natin na patakbuhin ang sarili gusto nila as equals, na may respeto. And I think malaking bagay, malaking potential talaga ng Bangsamoro. At saka yung federalism, no? Yan yung din push, ang- yan yung push na yan. ipupush din Napakarami siguro. lang din And hopefully talaga may push umaayaw yan. dyan. Ah. Yung related dun sa Bangsamoro Act, yung EO70 rin, yung gusto rin ni Presidente na matapos na ang communist insurgency. At hindi lang military approach ang gusto niyang gawin. Ang gusto niya, whole of government approach, wherein dapat ang gobyerno puntahan na yung mga areas na may insurgency at alamin kung ano yung ugat ng mga problema Tunay na doon. problema. At yun ang atakihin, yung problema kung bakit nag-aalsa yung mga tao. At dahil ito nga yung gusto ni Presidente na yung lasting peace, na tayo dati, yung mga politiko dati, o yung mga politiko na hindi na natin binoboto, puro lang yan rhetoric, puro lang pangako, Ba yan? puro lang campaign promise, di ba? Ito yung Presidente nga na sinasabi natin. Kung ano yung dati pangako, ngayon talagang ginagawa. Hindi, at saka huwag natin kalilimutan, ang isa sa pinakaunang executive order ni Pangulong Duterte ay ang transparency in government of the executive Accountability. department. Kasi nga, syempre, you have to have legislation para i-cover lahat, di ba? But sa lahat na nakasakupan ng executive department, there is transparency. Kaya nga naglalabasan yung mga Chinese loans, di ba? Recently, because we are transparent. Meron Freedom of Information Act. Executive level lang. Executive level. Dapat batas, pero hindi na kailangan ng batas insofar as the executive is concerned. Yes. Meron na tayong Freedom of Information Act. Di ba? Kaya nga, Yun yung yun yung kahit kung saan yung kaya niya na pwede niyang desisyonan, di ba? Ginagawa niya kagad. Dahil yung Freedom of Information, dapat nga, sabi ni Attorney Darwin, dapat yan. It's a law, pero ayaw ipasa pa ng Congress eh. Ang tagal-tagal na nakabinbin sa Congress eh. But with the Executive Department, pinirmahan kagad ni Presidente yung EO, EO niya. yun. EO Oo. yun. Yun ang isa sa mga Oo, pinakaunang parang EO, ay, yun nga yata yung one eh. Hindi, ang one yata is yung Ano ba establishment of yung interagency whatever nila Salvador Mendoza. And enhancing mobility and connectivity in line dito sa nabinbing budget natin 2019. At mukhang
dadalhin na sa opisina ng presidente, no, para mapirmahan. Yes. Ibibito yung mga realignment na mga itemized daw, sinasabi ngayon. Hopefully, mapirmahan na po yan kasi nga, napakaganda pong dagdag sahod sa mga government workers. Teachers. Yung Manila Subway, gagawin na. Yung build, ang dami. Naku, Para yung programang build, yan. build, ang Alam mo ba? dami-dami. Wala eh. Yung ang magaganda nakita ko, yung Harbor Link. Yung bukas Harbor na. Link, wala nang traffic sa Bonifacio ngayon. Oo. So, yun Tapos, we are expecting more mga tulay sa Visayas. Nag-groundbreaking na sila. Yung subway na groundbreaking na noong March 27. Hindi, February 27 ba? February 27 na groundbreaking yung subway. So, ito, matagal na rin itong plano, pero ngayon, talagang it will be realized na. At saka yung yung LRT to Cavite. Oh, line extension. Yun yung Yan yung papasagasa daw. pinangako na magpapasagasa daw. Ngayon, sisimula Tinutuloy na. na, tutuloy na. Even By yung April. line 2 papunta ng yung line 7 yata, yung MRT line 7 from North Avenue until San Jose del Monte, Bulacan. Tandaan ng Fairview yun. Kahapon yung news, yung SLEX extension hanggang Quezon. Yan. Ha? From Manila to Bicol, ngayon 10 hours, di ba? Halos 8 to 10 hours. Mababawasan ng 3 oras. Okay, so yun ang problema kasi nasilip. Abogado presidente, alam niya, parang may pork barrel na naman dito. Kaya hindi niya napirmahan. Because sa tingin niya, it's unconstitutional. Hindi naman okay na sa BICAM eh. Yung budget, I'm speaking about the budget in 2019, hindi niya pinirmahan, binalik niya, ayusin niyo muna yan. Kasi may mga katiwali ang alam Hindi, mo, may siningit kasi after nung yun na nga. nung nagkaroon na ng BICAM eh. di ba, May 90 billion. May 90 billion na siningit. So at least andun yung transparency and accountability kasi alam ng presidente, pero ng taong bayan, huwag niyo naman gaguhin. Sa akin din, nakikita ko foreign affairs. Foreign affairs. Yung, yung malaking bagay na bumalik yung ating pag-uusap with China. Diplomacy, no? Yung hosting natin ng ASEAN, very successful. Yes. It was nung tayo ay tintinga lang ng ating mga bansa, yung mga nakukuha nating mga military aid from mag-o-offer yung tulad ng Russia, mga helicopters, pagpabili ng mga upgrading ng mga equipment ng ating mga kasundaluhan, mga assault rifles, at saka bawat police natin may kanya-kanyang mga personal firearms. Napakarami na. Ano yung just sa foreign affairs, ang pinakamalaking bagay dyan, yung na-assert natin, mga Pilipino, yung ating identity at yung paano tayo in the international community. Yung hindi na tayo basta-basta lang na dati parang sinasabi nga para kang tuta lang na Amerika, lapdog lang tayo ng Amerika. Ngayon, because of our president, nagkaroon siya ng pivot sa China, nagkaroon siya ng pivot sa Russia, tayo din, nagkaroon din tayo ng parang national awakening na pwede pala yun. Pwede pala nating i-assert yung sarili natin sa mga dayuhan. Pwede pa na, di ba? Hindi tayo papayag na diktahan tayo ng kahit korte. Yes. So nung susubukan tayong diktahan ng ICC, lumayas tayo. Yun yan eh. Di ba? Na dati puro lang tayo, sunod lang ng sunod dyan, tsaka tanggap lang tayo ng tanggap ng aid, di ba? At utang na loob pa natin sa kanilang ngayon, ito yung presidente na nagpamulat sa atin na, hindi, ilaban natin ang karapatan natin. Na meron tayong place in the international community. Yun ang malaking bagay na nakita ko talagang ginawa ng ating presidente. Nakakatuwa din na Pangulong Duterte because nung siya mayor pa, nagmamaneho ng taxi before. Ay, gusto kanyang gawin habang presidente siya, mahirap lang talaga. Alam mo bakit? Kasi nga, nagmamonitor siya ng mga iba't ibang uri ng kalokohan sa kalye. Ako personal opinion ko, yung mga araw, yung mga araw na sinasabing nawawala siya, hindi siya nawala siya sa public eye. Ako tingin ko, ganun ang ginagawa eh. Ako tingin ko, dumidiretso siya sa frontline eh. Dumidiretso siya. Nung Marawi, I'm sure merong instance doon na dumiretso siya, nasa ground zero siya. Doon siya. Pumunta Kaya siya. nga. Incognito. Para hindi siya for security reasons. Pero Alam mo, totoo siya yan. mismo. Kasi ako, personally, na-experience kasi presidente, estudyante pa lang ako sa Davao before. Alam mo naman, mga kabataan pa natin, 24 hours convenience store, tambay tayo doon before. That was mga 5 years Alam mo ago. ginagawa niya? Nagbumotor, nag-iikot. Oo, bigla na lang papasok yan. Walang hagad. Bigla na lang motor. Tapos mamaya yan, may dala-dala pa yan siyang may dala-dala pa yan siyang pamalo. Uwi na kayo.
Ano ginagawa niyo dito? Hindi, sekreto. Pero yung kanyang mga convoy na sa likod, malayo, pinabantayan siya. Ganun siya eh. Nakakatuwa yung mayor talagang umiikot yan. Kaya sa Davao, may curfew pa rin ngayon. Meron pa rin diyang bawal ang videoke. Alas Yung 10 speed hanggang- limit, di ba? Speed limit, bawal ang alak, alas 12 hanggang ganon. Kaya sa Davao talagang parang, nasa abroad ba tayo? Ganon ang gusto niya ipatupad sa buong Pilipinas. Eh hindi nga nagko-cooperate yung iba eh. Ayaw nila ng pagbabago. Ewan ko, hindi ko talaga. maintindihan eh. Di ba? O, ganon ang pagbabago, konting Nasa sa habit na kasi. Masyado yung challenge na kailangan sirain natin yung status quo, di ba? Na yung nakasanayan ng Pilipino. Kita mo na nga lang yung traffic sa EDSA. Ngayon, inaayos, makikita mo. Ang daming sumusuway, di ba? Oo, pero makikita mo na kailangan lang pala ayusin lang yung linya, di ba? Ng mga bus na yan at ipakita lang, i-highlight lang na ang talagang cause ng traffic dyan, yung karamihan dyan, yung hindi sumusunod sa yellow line. Ito ngayon, makikita mo ngayon, medyo maganda-ganda ngayon ang takbo sa EDSA. Magandang challenge yan ngayon kasi sabi ng MMDA by April yata tatanggalin na lahat ng mga terminal ng Terminal, bus. ng mga provincial terminals. Hopefully matuloy na yan. Sa Another, panahon ni Mayor Duterte. another gusto ko pagpasalamat sa kanya is either the zero billing sa hospital or yung Universal Healthcare Act. Yes. Malaking bagay yun to upgrade yung kapasidad natin bilang mga mamamayan na kung meron tayong emergency, palagay tayo na hindi tayo masisira pag tayo pumunta sa ospital dahil alam natin na tayo alagaan because covered tayo ng Universal Healthcare Law. Pati na rin yung upgrading ng hospital facilities natin, yung mga regional hospitals. Malaking bagay yon. I think yung pinaka ano dyan sa yung sinasabi ni Attorney Darwin is ngayon yung pera ng taong bayan talaga nagagamit para sa taong bayan. Babantayan. Oo. No? At talaga Gagastos sa na-realize tama. na natin yung nagpasa ng train law na ang sinasabi nila napakabigat niyan dahil tumaas ang ating tax. Ano? Although, yung mga minimum wage earners, wala ng tax ngayon. So, ang laking dagdag din yan sa kanilang disposable income. Pero, Actually, yung minimum wage earners, before train, wala na talaga. Ang pinakamalaking benefit yan is those earning from 13,000 to 21,000 pesos. Yun. Yun talaga yung totally nawala. Kasi on that particular bracket, they would pay 45 to 60,000 a year in taxes. Yun yung madadagdag sa disposable halos income parang nila. 3,000 a month, di ba? Oo. Ang nadagdag. Kasi dati pag lumampas ka a certain level, lahat kayo 32% tax. Nung iniba yung bracketing, Maraming bumaba. Maraming bumaba. Maraming ang bumaba. In my case, I Middle think, class talaga yung ano. I think 25 to 30%. And it's getting per year yata bumababa din. By second yata 2022 or 2019 yata, I'm not sure kung kailan. Tapos yun nga, yung revenue ngayon ng mga nakokolekta na, ayan, nakikita It's na being natin, used, yung build, yung universal healthcare, di ba? Yung tuition, makikita mo na talagang ginagastos na sa tama ang pera ng bayan. Yung closure ng road board, yung paggamit Ayan, tama ng road users tax, no? Talagang natutukan ng presidente dahil alam niya, tagal siyang mayor, marami talagang kalokohan. Alam mo, basic lang. Tama lang po yun, Mayor. Di ba? Rudy, tama. Maraming salamat Basic po. lang, plaka, tsaka driver's Plaka. license. Oh, yan. di ba? Ilang taon na ba ang driver's license? 5. 5. 5 na. Passport? 10. 10. Oh, may plaka na ang kotse. Oh, Maliban tsaka na ngayon, lang- pag nag-apply ka na ng driver's license, Mabilis nakuha ang mo na yung processing. card mo. Dati, Dati, 3 taon na, wala ka pang card. post ang Resibo pa lang papakita mo. di Resibo ba? lang. Tapos porbida. Ay, sabi ko nga yan basic card lang yan. Ha? Ang kotse ngayon, tingnan mo, may ang mga plaka na. license plate ngayon, available na. Pero yung 2016 below Yung 2000, from July 2016 pababa, Oh. na 4 million ng backlog, Oh. wala pa. At yan yung pinangako ngayon ng LTO na maaayos by 2020. Bumili sila ng, by ano, next ng year. Bumili na robotic sila ng robotic equipment. Oh, diba? Para Oh, maayos. para maayos na. Pero yung 2016 onwards, na ano na, Okay na. na-cover na yan. At ngayon nga, pagka yung bago ka nang bumili ng sasakyan, may plaka na kagad. Oh. Yung land distribution, yung Hacienda Luisita finally, Okay. na-i-distribute na yung mga titulo. Yun ang pinaka-contentious issue for many, many decades. Pinag-awayan, may namatay, pinagbuwisan ng dugo, pinagbuwisan ng pawis.
na-finalize na rin yung transfer ng mga Napakarami Alam mo, nagawa. kahit siguro hanggang mamaya tayo dito magbilang madami, ng mga accomplishments ng Ang dami. Pangulo. No? Napakarami Ang talaga. mga airport natin, ina-upgrade na ngayon, di ba? Nakita mo na yung sa Cebu, nakita mo ngayon pati even The inaayos na. telecommunications. Third telco. Third telco. Telco. Palapit na yung internet na mas mabilis, mas mura, at mas reliable. Yeah. Not only that, syempre, when that comes into play, the other two would have to adjust then Yes. to be able to compete with the third one. So, syempre, Yes. win-win situation for all the consumers. Yes. The President then Mayor of Davao na hindi po natalo sa eleksyon. Closet bookworm. Alam mo yung presidente natin, talagang kung nagsasalita, nagdadala ko ng bokabularyo eh. Yun yung sinasabi niya, talagang nire-research. Ano ba sinasabi ng presidente? Ang galing, no? Talagang nagre-research, nag-aaral bago magsalita. Si abogado eh, attorney, di ba? Ganun naman talaga. Talaga kaya lang- bago ka ere dyan, mag-aaral ka muna. Kaya lang, favorite book niya, Altar of Secrets eh. Okay. Longest serving mayor. At ang paboritong pagkain, nilaga, native chicken adobo, bulad or dried fish. Wow. Ay, bulad, lami na. Munggos. Kalami Munggo, na. di ba, napakasimple ng ating Pangulo, hindi ba? Tawag dito, kung yung nakaraan niyo, picture pa na yung yosi niya, tsaka yung alak niya, meron pang tagahawak. Meron, oo. Di ba? May sarili Ganun pang ba? bodyguard. Oo, ganun ba? Cabinet Secretary nga, may tagahawak ng payong eh. Ganon? Pero sa Davao ha, kung mga iso na ito naminaw diha o tanaw karon, yang kay Sanas na halang-halang ng Kabaw. Oo, Davao, kay Sana, ay, malimit si Presidente dyan ha, ang sarap dun. Oo, Ito nakakapag- napakasimpleng karinderya lang, mausok na kasi nga niluluto sa kahoy. Lami balbakwa. Og Diba, diba, nung Presidente kumakain Nung doon. Monday may picture na lumabas na kumakain siya, nag-aalmusal siya sa karinderya. Sanas, Kabawan tawag doon, dyan Kabawan. sa Quezon Boulevard, Davao City. Hello. Pag napunta ka ako sa Davao, doon ako pupunta. Kasi ang napuntahan ko lang sa Davao, Densyos. Densyas ba yun? Then, Chinese restaurant. Hindi, yung sa akin. Ah, Densyos? Hindi ko matandaan kung ano yun. Chinese restaurant, kilala yun doon. Masarap yung Pulasas. goto nila doon. Pulasas. Yan yung yan yung I think distinct advantage ni President Duterte na naging mayor siya ng isang napakalaking syudad at naayos niya at ano talaga siya, I mean, yung communication niya directly with the people. Yan, pag Malaking nagsasalita bagay. siya. Oo, di ba malaking bagay yung talaga meron kang connection sa mga tao. Alam mo yung problema ng mga tao. Alam mo kung ano yung mga gusto ng mga tao na mangyari. Kaya, from mayor to translating ito the presidency, alam niya kung ano talaga ang dapat. Alam niya kung ano importante sa atin. Kaya parang rockstar ang dating, no? Oo. Kaya sana ang gift natin sa kanya, yung mga gustong tumulong sa kanya, tulungan din natin. Yan. Nakakatuwa kasi alam mo bakit? Ako, pupunta ako ng Japan. Kahit na mga driver ng Hapon, talaga pag Philippines, Manila, Duterte, yes. Yan. Kung mga ganun, kilala siya. Kasi nga, ewan ko na, aliw lang siguro Alam mo, dahil may I salita think, ang presidenteng ito what na talagang what may these people paninindigan. see is that someone who has the will to change. Yes. Yung hindi ka na nakontento sa kung ano yung meron, dinatnan mo ganito, ganyan na lang yan. Yun, kasi nga, even people from other countries, they're wishing na sana we have the same same person And as our yung ano president. natin, yung mga OFWs natin, ngayon lang ako nakaramdam na yung mga OFWs natin, may mga grupo-grupo na talagang pinopromote at talagang pinoprotect. Volunteers, na mga voluntary yan. May Taiwan, may Oo, UK, lahat may ng halos- UAE, may Saudi, China, Hong Kong. Makikita mo na China. sila, ganyan ka-engage ngayon. Dati wala namang ganyan With all due respect, Vice President Leni Robredo napunta ng HK ng Hong Kong. Kahit na mga kababayan na, Duterte pa rin yung sigaw. Yun nga, di ba? May video. Ano yun, may video? Oh, may Napanood ko yun video. Napanood ko yun. Ganun ang... well, anyway. Ay. Hindi kasi, these people, Napanood ko yun. Hindi nga makababa, di ba? Oo, hindi makababa Hindi makababa kasi habang sumisigaw, Duterte. Magandang gabi po, Vice President. Tapos may kumukontra sa video, di ba? Si Vice President to. ma'am, don't take it personally. Don't take it personally, pero talagang sumisigaw yung tao. Duterte. May nagsisigaw. Hindi yan si Mayor, hindi yan Presidente, si Vice President yan. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Hindi natin. Kasi, Can we alam mo, control these them? people, I think Hindi. because these people feel Yes. na the president is doing everything for them. Yeah.
Ano naman yan? Kasi totoo. sa totoo lang naman yan. At sobrang lakas ng popularity na, pati yung mga kasama niya, naangat din ang popularity eh. Like Bongo, General Bato, yung mga tumulong sa kanya, ngayon, kandidato for senator. Actually, the reason they are running for senator is for them to help on legislation. Yes. Kasi nga, syempre, ang daming gustong mangyari na Pangulo. Yun na nga lang emergency powers ng traffic eh. Hindi binigay ni Grace po, di ba? Hindi kasi daw Kasi certified. kailangan daw certified yun na na nga, urgent. di ba? Oh. Pero nakalimutan Pero emergency. emergency na nga nakalagay eh. Pero kailangan pa i-certify na sa urgent. Yun na nga. So the reason itong mga to, kaya sila tumatakbong senator, is to help the president for his legislative agenda. Yan. Kasi nga marami pa rin tumututol sa Senate. Kung gusto niyo ng pagbabago, siyempre yung bago. Yung I think ang next phase Na may na sinasabi. i-gift sa atin ni Mayor is the structural change. Yan. Kailangan baguhin Yan ang talaga yung gobyerno in the sense na hindi na pwede na Manila ang magkocontrol ng lahat. At Ayan. dito we have to divide authority to the federal provinces, the federal regions. Yan yata alam gusto mo, ni Normy Suarez, no? Sulong ng Federalismo, federalism yes. para naman Hindi kasi- maayos na. sa totoo lang, itong 6 years ni Pangulo, kulang to eh. Kulang to. Alam na yun kung sinong susunod, di ba? May anak naman. Well, yun ang iniisip ko is, sino ang papalit sa presidenteng ito ng Pangulong Duterte? Yes, sa dami ng Para problema ng ituloy-tuloy lang ang kanyang programa. Kung ako lang, sana tuloy-tuloy na lang. Oo nga. Ang Si gusto Mahathir, kung pwede 95. nga lang, di ba? Si Mahathir, 95, pero Prime Minister pa rin eh. Nawala siya before, then bumalik lang Bumalik, recently oo. si Mahathir Mohamad. I mean, 6 years is not enough for this kind of president that we have right now. At sa kind of problems that the And the kind of problem that we are facing with. right now. Diba? Kaya kilatisin ninyo ng maayos ng mga botante. Hindi na tayo mga bobo actually. Kilala nyo na kung sinong karapat-dapat na iluklok sa mga posisyon. Papalapit na po eleksyon at isulat nyo na kaagad dyan kung sino. At kilala nyo na kung sino. Kilala nyo na. Wala na may. Sige, at napakaganda, no? Securing the nation, environment-friendly community, isa-isahin natin. Ang daming Dami batas niya. ginawa, Yes. no? Sabi ko nga sa'yo, abutin tayo hanggang mamaya dito. At ang enforcement nandun. No, ang enforcement kasi napakaraming batas, hindi naman na-enforce na maayos. Kasi nga unahin natin yung korupsyon. Yan ang ina-address ng kasalukuyang administrasyon. Again, happy birthday po, Mr. President. Yes. At yan po muna nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Sana po'y may napulot kayo sa aming mga diskusyon. And for more updates, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts. Unahin natin si Ma'am Shiz. Facebook.com/mamshi. Mark. Mark Lopez lang po sa Facebook and Instagram. Darwin Cañete po, doon po lang, personal Facebook account. Ayan. So, Birada Bendijo, ganoon din tayo'y napapakinggan araw-araw, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Pilipinas. Okay? At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Tandaan, ito po isang malawak at malayang diskusyon lamang. Kaya, everybody, wag balat sibuyas! Don't take it personally!